Anong nangyayari sa ating buwis? Yun ang dapat may accounting yung gobyerno sa atin eh. Wala eh. Wala. Hindi mo masabi. Paano mo sasabihin para sa kalusugan? Punta ako sa ospital, wala akong mapapala. 6 kami sa isang kama. Ang iniintay ko, minsan 2 oras, 3 oras, hindi pa ako makakita ng doktor. So anong klaseng serbisyo yan? Ba? Bakit tao ang magpapasan nitong buwis na to, samantalang nung nandyan ang pera, hindi tao na kinabang? Huwag natin gamitin yung ayuda bilang sandata para yung tao hawak sa liig. Para pagdating ng halalan, uy, iboto mo ako ha, tanda mo ha, nagbigay ako ng ayuda ha. Hindi pwede yan eh. Dahil yung ayuda na binibigay mo ngayon, babayaran din niya yan. Diba? Huwag natin lolokohin yung tao. Una-una, kailangan ito paghandaan natin. Hindi ko pa naririnig kung ano ang plano ng ating pamahalaan para masugpo yung kahirapan na maaring idulot nitong oil price hike. Last time I checked, it was already $102 per barrel, no? Yung langis. At lalala pa yan dahil hindi naman mukhang bukas titigil na yung gera. At nakita naman natin na kahit hindi tayo kasali, yung impact, no, ay napakalaki para sa atin. Isang bagay na dapat natin intindihin, wala tayong sariling production ng oil. Pangalawa, wala rin tayo halos produkto na sarili nating pagkain. Diba? Halos lahat imported. Ultimo nga galunggong imported. Diba? Yung sardinas, imported pa rin yung isda. Yung mga gulay, imported din. Yung bigas, imported. So, walang gagalaw sa ating bansa kung hindi nangangailangan ng langis. Diba? Hindi mo lang pwede lagay sa bisikleta yung bigas. Pero ang mas malala dyan, marami ding mawawalan ng trabaho. So wala ka ng pambili ng bigas at wala kang trabaho para pagkunan ng pambili ng bigas. Anong plano? Diba? So far, ang balita ko, may 1,000 na overseas workers na galing sa Middle East na pinabalik dito. Anong haharapin nila dito? Wala silang trabaho, wala silang income. Higit pa doon, yung mga umaasa sa kinikita nila nung sila ay nasa ibang bansa, wala nang aasahan. Ano mangyayari sa kanilang pag-aaral? Sa pangangailangan pangkalusugan? Dapat nakikita natin yung sarili nating muka dun sa lahat ng tao na maghihirap. Hindi mo pwedeng sabihin na higpit kayo ng sinturon. Wala na, hindi na ako makahinga eh. Sa higpit ng sinturon ko, saan ko pa ihihigpit? Di ba? Insulto na yon sa tao. Pangalawa, yung transportation, napakahalaga niyan. Kung may trabaho ka man, nag-aaral ka man, importante na makarating ka dito sa mga lugar na ito. Dito sa ating bansa, yung public transportation, pasanin ng private sector. Yung jeepney driver, private yan. Diba? Yung may-ari ng kooperatiba, private din yan. Yung mga nag-ipon-ipon ng kanilang mga pera para makabili ng isang jeep, o yung mga may fleet, sabihin mo na may fleet pa sila, 5, 4, 10 kung ilan man ng jeep nila. Pag nagtaas ang gasolina, pati piyesa magtataas ang presyo. Diba? Hindi lang magtaas ng presyong gasolina, double whammy pa, babagsak pa yung pera ng halaga ng pera natin. Dati 57, 56, 55 ang $1. Ngayon halos 60. That's 10% more. So kung $100 ang price ng oil, tumaas na from dating 60, 50, dati pa nga 40 lang yan eh. Di ba? Plus dagdagan mo pa ng 10%. Yung 100 magiging 110. Di ba? Pero ma'am, are you in favor po ba doon sa suspend yung excess tax at saka mag-suspend din yung VAT? Ang gobyerno natin nangangailangan ng pera, lalong-lalo na trilyon-trilyon ang nawala sa atin sa pamamagitan ng pagnanakaw at iba pang mga uri ng project sa DPWH lang. Hindi pa natin binibilang yung DepEd. Hindi pa natin binibilang DOH, yung Customs, yung BIR. Di ba? Ang dami pang agency, Department of Agriculture, Transportation, Communication, lahat yan, no? Hindi pa natin nakikita. So, doon pa lang sa DPWH matindi na parang tinamaan na tayo tinamaan ka ng sagwan. So, paano mangyayari sa atin? Diba? So hindi kayo, kumbaga, sang-ayon na i-suspend yung excess tax? Ang tax kasi, yan ang pera na kailangan ng gobyerno para magbigay ng serbisyo.
Yan ang pambayad sa teachers. Yan ang pambayad sa police. Yan ang pambayad sa military. Yan ang pambayad sa health workers at mga doktor sa mga public hospitals. Yan ang ginagamit ng gobyerno para makapagbigay ng serbisyo. Huwag lang natin nakawin yan. Sapat yan para pangalagaan lahat ng ating pangangailangan. Bawasan mo yan, lumpo yung ating pamahalaan. Ang dapat habulin dyan, hindi yung alisin yung tax. Kasi pag inalis mo yung tax at walang serbisyo yung tao, double huami, di ba? Kailangan, ang sabihin natin, okay lang magbayad kayo ng tax, pero yung tax mo ay napupunta dun sa operasyon ng nanay mo sa ospital. Meron kang aasahan na serbisyo. Hindi naman sila magrereklamo dun eh. Kung meron natatanggap lang silang, nakikita lang sila na may katumbas na serbisyo sa taong bayan. Di ba? Madali sabihin, popular yun eh. Hindi lahat ng popular na bagay tama eh. Di ba? Pero ma'am, yung Kasi hindi ko pa nakikita yung statistics. Magkano ang mawawala? Kasi hindi tayo pwede magdesisyon na hindi natin alam kung ano talaga yung consequence niyan. Magkano ang mawawala? Saan natin kukunin yon? Uutang tayo? Uutang ka ng dolyar pagkatapos ang bayad mo times 2 na kaagad? how about yung VAT, ma'am, to suspend the VAT? Yung VAT kasi, yung VAT para sa akin, magmula pa nung simula, akala namin, temporary lang yon, hindi forever. Dahil binawasan ka na ng tax pag kaltas sa sweldo mo eh. Binawasan ka na ng tax, nagbabayad ka na ng tax, pagbili mo ng gasolina, pagpunta ka sa tindahan para bumili, kailangan mo magbayad ng tax. So, maraming paraan na kukuha yung buwis. Pagkatapos, pagbili mo ng t-shirt, may tax pa yon. So, hindi makatarungan tax kung tutuusin yung VAT. Dahil, bilyonaryo ka man, o driver ka ng jeep, yung VAT, pareho para sa lahat ng tao. So, hindi makatarungan tax yan. Pero nung umpisa, nung sinimulan yan, ang tingin ko dyan, temporary. Nakaahon ka na eh. Isipin nyo, kung hindi tayo nanakawan ng 1 o 2 trilyon sa loob ng ilang mga taon lamang, kailangan ba natin yan? Hindi. May pera tayo eh. Isipin mo kung anong magagawa mo dun sa 1 trilyon piso. Di ba? Pero yung clamor nila, ma'am, wala daw kasi, ang tagal daw kasi ng ayuda. Dahil sa... Yan. Ibibigyan ko ito ng example. Umaasa tayo sa ayuda. Gaano katagal bago maubos yung pera ng gobyerno, uutang ulit. Bawat isang Pilipino ngayon, 150 mil na utang nyo. Utang nyo sa tindahan, 200 piso, hirap kayo magbayad. Utang nyo sa kapitbahay, 500 piso, hirap kayo magbayad. Utang dun sa cash advance mo, sa boss mo, 1,000, 2,000, hirap ka magbayad. Pero, bawat sanggol na pinapanganak, may utang na 150,000 pesos. Hindi pa siya nakakalakad, may utang na siya na 150,000 pesos. No? So, para sa akin, lahat ito dapat coordinated at malawak yung pag-aaral. Ang gobyerno ay dapat may kaisipan at may puso na para sa kabutihan ng tao ang kanilang lahat na desisyon. Kaya diyan mo makikita kung tayo ba nagtatak sa mamamayan para mas marami tayong pwedeng kurakutin? Yun ang inisip ng tao eh. Kahit saan ako magpunta, wala na ako sa office ngayon, wala na akong katungkulan ngayon, di ba? Hindi naman ako senador ngayon eh. Pero yung dami ng tao, humihingi tulong sa gamot, tulong sa ospital, ang dami-dami po niyan. Kaya, anong nangyayari sa ating buwis? Yun ang dapat may accounting yung gobyerno sa atin eh. Wala eh. Wala. Hindi mo masabi. Paano mo sasabihin para sa kalusugan? Punta ako sa ospital, wala akong mapapala. 6 kami sa isang kama. Ang iniintay ko, minsan 2 oras, 3 oras, hindi pa ako makakita ng doktor. So, anong klaseng serbisyo yan? Diba? Ma'am, sabi po ni Sir yung excess tax na sa mahigit 300 bilyong piso yung mawawala sa gobyerno. Isang kontratista lang, 300 bilyon nang nawala eh. O, di ba? So, bakit? Bakit tao ang magpapasan nitong buwis na to, samantalang nung nandyan ang pera, hindi tao na kinabang? Di ba?
So, sasabihin nyo, tanggal nyo ayuda. Gaano katagal? 5,000 pesos. Kunyari, 5,000 pesos. Ang bibigyan mo ng ayuda, 20 million people. Oh, gaano katagal yan? Uutang ka na naman para ibigay mo as ayuda? Isipin natin yan. Maaaring sobrang dami ng zero, hindi na natin pinapansin. Pero tayo pa rin na magbabayad yan. Ayuda binibigay sa iyo ngayon. Babayaran ng anak mo yan. Hindi libre yan. Kailangan natin na maliwanag na plano, maliwanag na programa. Anong paraan para ang tao ay may hanap buhay? Kailangan nyo gumawa ng kalsada, ngayon nyo gawin. Bakit? Pwede kayo mag-hire ng 500,000 tao para gumawa ng release ng tren. Pwede kayo mag-hire ngayon ng 500,000 people. Pwede para gumawa ng kalsada. Bakit hindi? Di ba? Huwag lang kukurakutin yung pera. May pera po tayo. At hindi kailangan pakiramdam ng tao, ay nagpapalimo siya, kaya binigyan siya ng ayuda. Hindi. Huwag natin gamitin yung ayuda bilang sandata para yung tao hawak sa leeg. Para pagdating ng halalan, uy, iboto mo ako tanda mo nagbigay ako ng ayuda. Hindi pwede yan eh. Dahil yung ayuda na binibigay mo ngayon, babayaran din niya yan. Di ba? Huwag natin lolokohin yung tao. Sabi nga nila may kasabihan. Actually, Amerikano nagsabi nito ni Mark Twain. Ano sinabi niya? It is easier to fool the people than to tell the people that they were fooled. Mas madaling lokohin ang tao kesa paliwanag sa tao na niloloko sila or naloko sila. Totoo yun eh. Diba? Ma'am, last question. Ilan yung mangyayari sa Pilipinas kung magpapatuloy itong civil at lalo't yung Pilipinas po nakadepende talaga tayo sa imported fuel. Nakadepende tayo sa imported fuel. Pero higit sa lahat, wala tayong sinasandalan na industriya. Ang number one export natin, hindi kalakal. Number one export natin, tao. Pag nagkagulo sa ibang bansa, wala tayong langis. Hindi aandar yung natitirang konti na lang na pabrika. Hindi aandar yung natitira na lang na konting pangangailangan natin. Okay? Pero the worst part is, wala tayong produkto na ibebenta sa ibang bansa na pagkakakitaan natin. Pagkain lang, hirap na. Kita nyo, retail, pumunta kayo sa lahat ng mall, lahat na nakikita nyo dyan halos, imported. Kahit sabihin nyo pa, yung mga tindahan na nagtitinda ng Philippine handicrafts, di ba? Ang dami dyan, ang sinulid, imported, ang gunting, imported. Yung packaging, imported. Yung mga ibang raw materials na ginagawa mo ng duster, imported. Yung tela, panggawa ng duster, imported. Di ba? So, lahat halos inaangkat. Ano ang programa ng gobyerno? Mas mabuti pondohan nila yung mga negosyo na nagsasara na, pondohan nila para mabuhay, para magkaroon ng trabaho yung mga taong natanggal doon sa trabaho na nagsara ng mga pabrika. Di ba? Alam naman nila, may listahan sila, sino nagsasara. Buhayin ninyo. Mas malaki ang maitutulong ninyo dahil may produkto yan at may sweldo yung tao nagtatrabaho sa pabrika. At tayo bilang mga manggagawa, tingnan natin yung sarili natin. Bakit ang mga dayuhan hindi nag-iisip na dito maglagay ng kanilang pabrika? Alam mo, isang tinatanong sa akin, bakit kayo nagbabayad 13 months pay? 6 na buwan lang nagtatrabaho yung tao. Di nagulat ako. Paano nangyari yun? Kinumpute ko, kayo mag-compute. Di ba? Lunes hanggang Linggo, ang Sabado at Linggo, walang pasok. Walang pasok. 52 weeks in a year, di 104 days. 104 days, ilan yon? Ang 90 days, 3 buwan. O plus another 14, di 3 buwan at kalahati na yon. Walang pasok. Hindi pumapasok ang tao. No productivity, zero yan. Okay. Tapos may 25 yata na holiday. Ang Pasko, isang araw Pero ang tao umuwi ng 20 Bumabalik at rest na Enero Paano nag-isang araw yon? O bilangin mo yon. Ilan na yung nawala? Di ba? Hindi pa. All Saints Day. Di ba? Isang araw lang dapat yon, November 1st. O ano nangyari? October 26, umalis na Babalik November 5 Bakit? Walang masakyan. Hindi sila makabalik sa oras dahil wala silang masakyan. Puno yung mga bus, walang tren, walang nothing. So, ano mangyayari? So, binibilang ng investor yan. Magbabayad ako ng
ng 13 months pay. Iba 14 pa, iba 15 pa. Months pay. Pero ilang araw lang talaga may pasok. Okay? Yan, pinag-iisipan din ng investor yan. So sinasabi ko, dapat yung ating plano, malawakan, pag-isipan at pag-aralan lahat. At ipaliwanag sa tao kung bakit tayo nagkakaganito. Hindi ito Marcos Duterte. Hindi. Kung mabuhay silang dalawa, manalo sila ulit, matalo sila ulit, o mamatay silang dalawa, yung tao gutom eh. Di ba? So wag natin i-reduce sa politika. Wag natin i-weaponize yung gutom. Wag natin gawing sandata yung kawalan ng tirahan. Di ba? Swerte lang natin, walang winter dito eh. Kung halimbawa may winter dito, 20 degrees below zero ang temperature, homeless ka. Saan ka pupulutin? Di ba? Di ba? Kaya, ibig sabihin, yung mga tanong, kuminsan, mahirap sagutin ng isang sagot lang. Bakit? Kasi kabit yan eh. Magkakasama lahat yan. Walang programa at walang plano yung ating pamahalaan. Kaya pag merong issue na ganito, tiklo ka agad tayo eh. Ang rice, ilang buwan ang supply sa mga bodega natin ng bigas? Wala nakakaalam. Sabi nila 30 days lang. O yung 30 days kung hindi pumasok ang bigas ng 30 days. Alam mo, yung mga nagtitinda sa atin ng bigas, isipin nila na hindi na kami magbebenta ng bigas sa Pilipinas. Kakainin na lang namin, tatago na lang namin kasi may krisis eh, di ba? Pag hindi ka binentahan ng bigas, anong gagawin mo? Or pag ang exchange rate 60-1 or 65-1, na nasanay ka sa 55-1, tumaas na 10 piso, ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, yung bigas mo, tataas din, magiging 55 o 65. So, you have to see it in a big way. You have to see the big picture. And as of now, I don't see even step 1 happening.